Tingnan mo, ang lapad. Ang ganda talaga. Ang ganda na talaga. Ang dami talaga napapatingin sa motor na to eh, no? Excited ako ngayon sa vlog natin dahil mahihiram po natin ang Suzuki Hayabusa. Yung hihiramin nating motor ay brand new binili ng may-ari at kaibigan natin siya. Siya yung may-ari ng Torque Offroad kung saan pinasetup natin ang ating Ranger noon. Gagamitin natin ng Z1000R papunta doon at iiwan natin to kapalit ng Suzuki Hayabusa. Kaya ang saya kasi pag hinatid ko yung Hayabusa sa kanila, meron akong magagamit pa uwi. Kaya iba yung sigla ko kapag may exciting na mangyayari. Nandito na tayo sa Quezon City, sa Mindanao Avenue. At kung titignan mo sa Google Map, lalabas yung Novaliches, Quezon City. Kukunin natin yung motor sa Torque Offroad Commonwealth. Hindi lang ako sure kung meron siyang ibang branch, no? Better na sabihin nating Commonwealth ba, kasi maraming Torque Offroad na shop eh. Kaya naman dito ko naisipan dumaan kasi mas malapit dito. At madalas naliligaw ako dyan. Imbis na papunta ako ng Katipunan na hindi dadaan ng Commonwealth dahil dun sa tulay. Isa kasi dadaan ako sa ilalim ng tulay, so mapupunta ako ng Commonwealth Avenue. Nangyayari yun pag pauwi ako eh. Gusto ko dumaan dito sana, kaso kasi pag dumaan ka ng Commonwealth, dadaan ka doon sa may baryo, Ugong yata yung pangalan nun. Dito kasi mabilis, may mga times lang na maraming truck dito. Oo nga pala, galing nga pala tayo ng Thailand last week. Pumasyal lang kami sa paggawaan ng mags ng sasakyan at motor. Yung factory na yon, hindi naman sila nagbebenta doon. Basta kung meron kang brand na gustong i-release at kung mags man yan, pwede mo silang kausapin, sila magpuproduce ng mags mo. After naming pumasyal sa factory ng mags, pumasyal ulit kami dun sa Punsap para magtingin naman ng presyo ng mga mags doon. Eh ako naman, na-vlog ko naman kasi dati, 2 beses na ako pumunta ng Punsap. Baka sabihin ng mga followers ko, ulit-ulit naman eh, kasi ulit-ulit lang din naman yung makikita mo doon pag bumalik ka sa Punsap. Magkakagit-gitan pa, tas nilusot mo sa gitna, naipit ka, no? Okay. Nagtagal lang kami sa Thailand, 3 araw. At konti lang yung na-vlog ko, yung bahay ni Bomrang, tsaka yung mga motor niya. Tapos pumunta lang kami sa templo. Hindi ko lang kung anong templo yun. Pero sa ilang beses ko na rin pumunta ng Thailand, parang normalan na lang sa akin. So ganun pala talaga pag nasanay ka na sa isang lugar, wala na sa'yo. New driver, please be patient. Ayun, yung logo ng Japan yan eh, di ba? Eh sa mga gustong makita yung video natin sa Thailand nung nakaraan, na-upload ko sa Facebook kasi patayo yung video eh. Pag in-upload ko sa YouTube, blanco yung paligid, di ba? Nung in-upload ko yung Koto Mines, patayo eh, kasi pang Facebook yung, kaya lang gusto kong i-share talaga sa YouTube, kaya ako in-upload. Parang dito na yung tuloy na sinasabi ko eh. Pagka nagkamali ka ng pasok ko dyan, mapupunta ka sa ibang dimension eh. Pag umakyat ka dyan, ibang dimension. Pag dito ko sa ilalim, Commonwealth Avenue, dito ako nalilito. Minsan kasi pag maraming kasabay na sasakyan, motor sa kalsada na ka-pressure, yung hindi ko pa makapag-isip kung kakanan ka ba, kakaliwa o didiretso mo, di ba? Kasi hindi mo mapapahinto yung traffic eh. Yung mag-iisip ka muna, kailangan talaga pag-aaralan mo muna yung kalsada talaga. Yun, doon pumapasok yung itinerary mo. Okay. Eto na yung Commonwealth. Maselan dito guys ha, merong speed limit dito. Yung mga pumipitik dyan nasa tulay eh. Ayun, kailangan ko palang mag U-turn, kaso nasa kabila yung U-turn slot eh. Hindi ko mapapasok yun, ilang lanes yan no. Tsaka bawal yun. Alam mo, diskarte para hindi ka mapitikan. Nagturo pa ng mali no? Pero safe naman. Bumuntat ka lang sa sasakyan, kung halimbawa naka motor ka, di ba, go ganyan ka lang oh.
Ang mapipiti ka yung nasa harapan mo no? Kaya lang sa expressway hindi ko ginagawa yun kasi baka merong aso sa harapan ng sasakyan, mabubulaga ka Dami na akong nakitang na aksidente sa expressway na nakatama ng aso or mga ibang, diba, gulong ganun, o kaya butas sa kalsada like yan bengkong mags mo dyan. Ayos dito may motorcycle lane nakapila yung mga motor talaga dito lang Ay sinasabi ko, parang kuweba. Maiksi lang one way lang siya. Sarap nun. Ano kaya tunog nung Hayabusa ngayon? Kasi bago na yung pipe niya speed limit 60 lang Eto na yung kanto nila. Parang subdivision to Mabait yung may-ari ng Torque Offroad sa akin. Siya yung tumulong sa akin para makakuha ng Ford Ranger na kulay puti. Natakot din yung aso. Eto na yung Torque Offroad Pre! Ayos naman. Napaga pa sa 11:59 bro Oo nga advance ka this morning pa rin. Oo, pa rin tayo sa morning. Uy, sakto. Meron siyang quad lock. Buti na lang. Sakto. Alright, dadali na natin. Okay, yan. Dito na yung ORCR. Cut delete na siya. Naka Orion Carister. Pero stock pa rin yung headers niya. So, dahil wala na yung catalytic converter, mas mainging na ngayon to. Diba? Kayang-kaya. Laki kasi ng katawan niya si Flow G nakaganyan din. Diba? Tingnan mo, ang lapad. Sandali, yung RFID pala niya. May load ba yan? Loadan ko na lang ulit. Yata. Sige, sa cash na lang ako. Okay. Sige, patayin ko muna ka-on Ang laki. Duk Yung nakaduk, napawaw sa Hayabusa Isipin mo yun. Nung ako bumili ng KTM Duke, grabe, ang taas na ng tingin ko sa sarili ko kasi more than 200,000 worth na yung motor Pero ito, alam ko 1.3 million yata to. Bye bye. Wait lang, hindi pa mainit yung makina Adjust ko lang yung lever. Ganda ng tunog. Mataas yung clutch niya. Gusto kong i-adjust Ang layo ng clutch. Kaya buti na lang adjustable siya. Layo Ayun, number 4 pala dapat. Yung gas, kumusta? Ayun, malapit sa full. Commonwealth again. Ganda ng shifter niya. Sobrang accurate. Konting-konting sikwat lang. Pasok ang gear. Sa downshift kaya. Ayun, medyo matigas lang yung downshift niya Tapos, ang nipis sa feeling nung brake lever niya. Para ka lang humahawak ng alambre. Ang ganda talaga. Ganda na talaga. Ito palang Hayabusa ni Bro Rain, tinaas na niya ng konti yung manibela niya. Ito naka hell bars na siya. Ayun yung tatak 1 inch yung tinaas ng manibela. Tapos nilagyan nyo ng slider. Oo nga naman, di ba? Kailangan talaga yan para malas yung damage pag nag-slide. Napaka lapat na lapat niya sa kalsada Napapatingin yung iba sa laki ng motor. Mukhang mas agaw pansin pa to kaysa sa age 2 Napaka-konti lang kasi nung may ganito. Lalo na nasa 1.3 million din siya, di ba? Sa 1.3 million, ang dami mo nang mabibili. Grabe. Whoop, tubig. So naka A mode tayo ngayon. Lahat ng modes niya is 1. Power is 1. Traction control 1. Ano yung LF? 1. Quick shifter 1. EB off. Ano yung EB? Electronic brake. Ano ba? Engine brake. Sa laki ng motor, para akong nakasakay sa busog na tilapia. Medyo mahirap lang siya sa traffic dahil malapad siya Tsaka yung side mirror niya madaling tumama Tingnan mo, di ba?
Dahil na-expose tayo sa pagbibig bike, marami tayong mga nakakasalamuhang big bike riders. Ang totoo nito, 3 pa lang sa mga nakilala ko ang naka-Hayabusa. Pangatlo si Brother Rain. And nung nagkakilala kami ni Brother Rain, ang alam ko nagmomotor na siya noon, naka ZX6R siya. Pero during that time na nagpapa-set up ako sa kanya, binenta na niya. Eto, napabili siya ulit ng Hayabusa. Antindi, no? From ZX6R na 636cc, nag-jump siya to 1300cc. Grabe, no? Solid. Angas ng body position mo dito. Hindi nga lang ganun kalakas yung torque niya, no? Hindi ako binabalibag eh, dahil siguro sa bigat na rin ng motor na hindi ganun kalakas yung paspas niya. Pagdating sa suspension, dahil malambot yung upuan niya, no, masarap sa puwet eh. Pero yung talbog, okay naman na absorb ng suspension niya. Maganda, hindi masyado malikot. Yun nga lang, parang bumagal yung leksiko sa traffic dahil mababa yung motor. So hindi siya mahirap i-ganon, mabagal nga lang. Hindi lumalaban yung motor sa katawan ng rider. So siguro kahit na aggressive rider ka, depende pa rin sa motor yun, no? Kailangan medyo mailong ride ko to kasi mababa yung manibela niya. Tingnan natin kung hanggang saan ako aabot na hindi ako mangangawit. Eto lang sa singitan, medyo talo tayo eh, no? Ganda ng suspension ha, parang Raptor ha. Ay grabe, maganda talagang gumawa ng engine ng Suzuki, no? Kaya lang yung mga cambio nila matitigas. Ayun na, tunnel. Ang mahal niyang pakinggan, no? Sabi ni Brother Rain, may load pa to, pero duda ako eh. Siyempre, kailangan sure tayo dito. Mabigat-bigat to pag inatras natin eh, no? Nandito tayo sa tabi ng cash lane para kung walang load, madaling ilapit sa cash lane. Ah, balance niya 343, oh. Pwede ba? Wow! Ang smooth! Yung pag-shift niya, hindi mo masyado ramdam eh. Smooth lang yung pasok, napaka minimal lang ng pag, ganun eh. Ano? Hindi ko napansin, 120, 140 kagad yung takbo. Ang tahimik pa kasi pagka sobrang bilis na, hindi siya bulahaw eh. Hindi masakit sa tenga yung arangkada, yung tunog ng tambucho. Bilis umangat ng speed. Tatabi muna tayo para tanggalin yung cellphone dito sa mount dahil nandito tayo sa expressway eh. Dami talaga napapatingin sa motor na to eh, no? Ang ganda nung slider nya, oh. Aluminum siya, tapos dito plastic. O nga naman, pagka nag-slide, mas madulas kapag plastic, eh, no? Parang chalk lang siya pag nag-slide sa road. Tapos wala na siyang upuan sa likod eh, no? Ganda, meron palang black na quad lock eh. Ayos to, mas maganda to kaysa dun sa blue. Minsan kasi hindi bagay sa motor eh. Sige, mag-ride na tayo, nabihitin ako. Rubber pala yung footpeg niya, pero ako tatanggalin ko to kasi sumasabit sa boots yan, pumapasok sa loob, tas magugulat ka, ayaw matanggal ng paa mo sa footpeg. Ayan, so kahit mabigat yung motor, dahil mababa yung manibela, ang dali niyang itayo, no? Unang pisil sa clutch, malambot naman, pero pagka nabababad ka na sa traffic,
medyo nakakangawit. Siguro sa kamay mo na yon, kailangan magpalakas ka na. Kung masyado ka nabibigatan sa motor, magpalakas ka para gumaan, di ba? Hindi mag-a-adjust yung motor sa'yo. Pinaset ko kagad sa A. So pag sinet ko sa B, hindi ako magugulat. Kesa yung nilagay mo sa C, tapos tatry mo yung A, di ba? Gulat ka dyan. At least ako, kahit hindi sa akin to, hindi araw-araw nira-ride, na practice ko na. Kumbaga nakapag-adjust na yung sarili ko. Hindi sinasadya, umaangat sa 100 eh, no, pag di ka nakatingin talaga. Oh, siba mo kaya niyang ibabad ng 100 sa third gear. Pag pinort gear natin, kusa namang aangat yung speed niya. O yan, relax siya sa fourth gear, pero takbong 100 tayo. O yan, 100. Mukhang walang cruise control. Ah, meron, ito. Tapos set. Ayan o, cruise control. Ang galing ah. At totoo nito, excited na akong i-edit yung video nito kasi first time nating makakapag-uwi ng Hayabusa. Grabe, naka-remap yung truck. Laki din ng tiwala sa akin at napakabait ng may-ari nito. Tingnan nyo naman yung iniwan ko motor sa kanya, Z1000 lang, di ba? 710k lang yon. Yung odometer niya nasa 559 pa lang, oh. And si Brother Rain, kita nyo naman yung postura niya, di ba? Yung itsura niya napakalinis. Halata sa kanya na maselan siya sa mga bagay-bagay. Dami napapatingin, di ba? Paano pa kaya kung kulay puti ito? Sa next video nga pala na gagawin natin gamit to, yun, i-review natin siya. Natin kung anong meron. Mamayang gabi i-review ko na rin to sa mga naunang nag-upload. Simula nung na-test ride ko yung ZX14R 1400cc ng Kawasaki, lagi nilang sinasabi try ko din yung Hayabusa kasi 1300 to eh. Yun yung pantapat niya dun sa ZX14R. Napawaw, pati babae, di ba? Ganda ng suspension, oh. Kompleto yung road pero steady lang eh. Yun o, hammer oh. Tagal kong di nakakita ng hammer ah. At mukhang uulan pa, no? Sakto yung pagdating ko sa amin eh, no? Dito na ako bobomba guys kasi hindi na tayo makakabomba sa bahay. Para at least man lang bago matapos yung video eh naka-rev bomb tayo, right? 8 for speed. Nandito tayo sa bahay at asahan ninyo sa next video natin review naman. Punta tayo ng Clark at tingnan natin kung pwede sa Bataan. Bahala na. So maraming salamat sa mga tumapos ng aking video. Kung nakarating ka dito, paki-comment lang #ReadForSpeed.